Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring Hindi na nga nakapagpigil si Martina nang tuluyan niyang makorner itong si Tonet sa isang bakanting bahagi ng gusaling kasalukuyang nire-renovate. Dito niya ibinuhos ang lahat ng kanyang galit at sinabi na tahimik ang buhay nila noon. Ngunit simula nang dumating si Tonet at makialam sa mga lihim nila, sunod-sunod na ang kanilang problema. Ayon kay Martina, kasalanan umano ni Tonet kung bakit kailangan niya siyang patahimikin. Ngunit matapang na sumagot si Tonet. Sinabi niya ang gusto lamang niya na gawin ay itama ang mali. Tinanong pa niya kung wala na bang konsensya sina Martin at Red sa panluloko kina Atoy at Audrey. Matapos nilang ipakilala ang maling anak at paglaruan ang mga damdamin ng dalawang inosenteng tao. Ngunit malamig na sinabi ni Martina na hindi na problema ni Tonet ang lahat ng iyon at dapat tumigil na siya sa pakikialam. Dito na nagsimula ang matinding komprontasyon. Kumuha si Martina ng bakal at hinabol si Tonet sa loob ng madilim na gusali na puno ng bakal at mga materyales sa construction. Nag-agawan sila ng tubo, nagtulakan at kapal lumaban para sa kanilang panig. Pilit mang tumatakas si Tonet dahil alam niyang kailangan niyang mabunyag ang buong katotohanan, ngunit sa kasagsagan ng kanilang bakbakan, malakas siyang naitulak ni Martina at tumama ang kanyang likod sa nakausling bakal. Agad siyang nanghina at halos mawala na ng hininga. Samantala muling nagkaharap sina Atoy at ang tauhan ni Red. Akala ng lalaki ay makakaganti na siya, ngunit mabilis siyang napabagsak ni Atoy. Napilitan siyang tumakas nang dumating na ang mga gwardya ng mall. Sa kabilang banda, naibalik na rin ni Atoy ang voucher kay Emerson. Bagamat wala ng laman ng pera ang wallet, sinabi niyang mabuti na ring nabawi ang voucher dahil marami na itong ipinaglaban. Nagpasalamat naman si Emerson at nagbiro pa ang laman daw ng kanyang wallet ay ang 75,000. Ngunit para sa kanya, ang pinakamahalaga ngayon ay ang litrato nilang magkapatid na nasa kanyang wallet, kaya nagpasalamat pa rin siya dito kay Atoy. Hindi niya alam na habang masaya silang umaalis, nakikipaglaban na pala sa kamatayan ang kanyang kapatid na si Tonet. Habang naghihingalo si Tonet, malamig na sinabi ni Martina na mas mabuti pang mamatay ito kaysa mabunyag ang lahat ng kanilang sekreto. Pagkatapos nito ay nakipagkita siya kay Red at sinabi na tapos na ang kanilang problema dahil napuruhan niya na itong si Tonet. Ngunit nais pang tiyakin ni Red kung patay na ba talaga ito upang maitago ang kanyang bangkay at tuluyang mabura ang lahat ng ebidensya. Ngunit bago pa siya makabalik sa pinangyarihan, napansin niyang papalapit na rin doon sina Atoy, Ibiang at Janine. Agad siyang umurong upang hindi mahalata. Pagpasok ng tatlo sa abandonadong lugar, napansin ni Ibiang ang isang sako na tila gumagalaw. Akala niya ay isang pusa lamang ang nasa loob. Ngunit nang alisin nila ang takip, napasigaw silang lahat. Bumungad sa kanila ang dugo ang katawan ni Tonet. Halos mawalan ng ulirat si Ibiang sa pag-iyak habang desperadong sinusubukan ni Atoy na maisugod si Tonet sa ospital. Habang isinasakay siya sa ambulansya, pilit pang nagsasalita si Tonet. Sinubukan niyang sabihin na si Janine ay hindi. Ngunit hindi niya na natapos ang kanyang gustong ibunyag dahil tuloy na siyang nawalan ng malay. Sa labas naman ng mall, nadatna ni Emerson ang kaguluhan matapos ang fire alarm. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Kaya pa ay nagkita sila ni Atoy. Doon sinabi ni Atoy ang balitang ayaw na ayaw niyang marinig. Aksidente umano si Tonet at isinugod sa ospital. Hindi na nagdalawang isip si Emerson, sumakay siya sa ambulansya at doon niya nakita ang kanyang kapatid nakikipaglaban sa buhay. Habang umiiyak ay paulit-ulit niyang sinisisi ang kanyang sarili. Kung hindi niya daw sana ito niyaya sa mall, baka hindi na nangyari ang lahat ng ito. Ngunit ang hindi pala nila alam, hindi aksidente ang nangyari kay Tonet. Dahil isa itong planadong krimen. Pagdating sa ospital, taimtim na nanalangin si Emerson. Humingi siya ng tawad sa Diyos at nakiusap na iligtas ang buhay ng kanyang kapatid. Ngunit maya-maya pa ay tila nagpakita sa kanya si Tonet at para bang nagpapaalam na. Sandali lang ang lumipas ay lumapit na si Manang Sita at ibinalita ang pinakamasakit na balita kay Emerson dahil tuluyan na ang binawian ng buhay ang kanyang kapatid na si Tonet. Halos gumuho ang mundo ni Emerson. Hindi niya napigilan ang maglupasay sa matinding pag-iyak at doon niya nga napagtanto na ang nakita niyang Tonet ay ang huli na pala nitong pamamaalam. Samantala hindi pa rin tumitigil sina Martina at Red sa pagtatakip sa kanilang krimen. Pinaganan nila ang fire alarm upang magulo ang seguridad ng mall at mabura ang CCTV footage na maaaring magdiin sa kanila. Ngunit dito pa lamang magsisimula ang tunay na laban. Unti-unti nang mapapansin ni Atoy maraming butas sa sinasabing aksidente. Magsisimula siyang maghinala kina Martina at Red at gagawin niya ang lahat upang malaman ang buong katotohanan at mabigyan ng nararapat na hustisya ang pagkamatay nitong si Tonet. Ano nga bang ebidensya ang mabubunyag? Hanggang saan aabot ang pagtatakip ni Martina at Red?
At makakamit kaya ni Tonet ang hustisyang ipinaglalaban niya? Abangan ang mga susunod na kakagulat na kabanata dito lang sa The Master Cutter.